Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ika-16 na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa pagpapaliwanag ng mga haligi ng paniniwala o arkanul iman. Ang iman ito po ay nangangahulugan ng pagbigkas ng dila, pagsasapuso at paggalaw ng ilang bahagi ng katawan sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ayon sa mga napagkasunduan ng ating mga pantas sa Islam, ng iman o ang paniniwala, ito ay lumalakas o tumataas sa pamamagitan ng pagsunod o pagsagawa ng mga kabutihan, at ito ay bumababa din sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasalanan o kasamaan. At ang iman ay may 70 sangay o bahagi. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang iman o ang paniniwala ay may sangay ay may 70 sangay o bahagi, at ang pinakamainam dito ay ang pagsabi ng la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang pinaka mababa rito ay ang pag-aalis ng anumang bagay na makapinsala sa daan, at ang pagiging mahiyain ay isa sa mga sangay o bahagi ng paniniwala. Ang paniniwala o iman ay may 6 na haligi. Ang iman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may 6 na haligi ayon sa nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pinakamahabang hadith na tinanong siya ni Anghel Gabriel kung ano ang iman. Ang iman, sabi niya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang iman ay maniwala ka sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa kanyang mga anghel, at sa kanyang mga sugo, at sa kanyang mga aklat, at maniwala ka sa araw ng paghuhukom, at sa lahat ng mga itinadhana, sa lahat ng mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang unang haligi ng paniniwala, ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nangangahulugan sa dalisay at wagas na paniniwala sa pag-iral ng makapangyarihan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapapatunayan ito sa mga sumusunod. Una, ang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha, paghahari, na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha at paghahari, at wala siyang kasama, siya lamang ang tagapaglikha sa lahat. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang naglikha ng lahat. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang naglikha sa lahat. At sabi din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukol sa Kanya ang paglikha at pag-uutos. Mapagpala si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan.
ang Panginoon ng sanlibutan. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagtanggap o pagkilala sa mga napatunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa kanyang sarili, mula sa kanyang mga magagandang pangalan at mula sa kanyang mga kataas-taasang katangian na walang tahrif, na ibig sabihin walang pagpalit ng kahulugan nito at walang taktil, na walang pag-alis ng kahulugan nito at walang takif, na wala ding paglalarawan at walang tamthil at wala ding paghahalin tulad, sapagkat sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, laysa kamithlihi shay' wa huwas samiul basir. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala siyang katulad na anumang bagay, subalit si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakaririnig at nakakakita. At ang pangatlo ay wagas na paniniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang nag-iisang Diyos, na siya lamang ang nag-iisang Panginoon, tulad na sinabi niya, "Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ako ay si Allah. Tunay na ako ay si Allah na walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya karapat-dapat ninyo ako sambahin. Sabi ni Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sambahin nila ako na nag-iisa. Maliban na lamang sambahin nila ako na nag-iisa. So dahil dito ay mapapatunayan natin ang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawang haligi, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga anghel. At ito ay nangangahulugan sa paniniwala ng mga anghel, sa mga anghel na sila ay pinakadakilang nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay nilikha mula sa liwanag, at nilikha sila upang sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapangyarihan. Binigyan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapangyarihan, at si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay humirang mula sa kanila na sugo. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay humirang na sugo mula sa mga anghel at mula sa mga tao. Mula sa mga anghel at mula sa mga tao. At ang pangatlong haligi ng paniniwala ay ang paniniwala sa mga aklat na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay nangangahulugan din po na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpahayag ng mga banal na aklat sa mga piniling sugo. So kaya naman, ayon sa nabanggit sa banal na Quran, nabanggit sa banal na Quran na ang mga aklat na ito, na kung saan ay pinangalanan ang mga aklat na ito, una ay ang suhuf, na kung saan ay ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Abraham, at ang pangalawa ay ang Taurah na ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Moises, at ang pangatlo ay ang Zabur na ipinahayag din ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Daud, at ang pang-apat ay Injil na ipinahayag din ito kay Propeta Isa, at ang panglima ay ang Quran, at ito ang kahuli-hulihang revelasyon o aklat na ibinaba din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakahuling sugo o propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga sugo, ay ang paniniwala sa mga isinugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagmula kay Adan hanggat sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat ay ang paniniwala sa araw ng paghukom, at ito ay nangangahulugan din nangangahulugan din ng paniniwala sa muling
pagkabuhay ng mga tao upang sila ay hahatulan mula sa kanilang mga nagawang kabutihan at kasamaan dito sa mundo. At ang pinakahuli ay ang paniniwala sa mga itinadhana, sa mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Kaya naman si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lamang ang nakakaalam. Siya lamang ang nakakaalam sapagkat siya ang nagtakda, siya ang naglikha sa lahat. So hanggang dito na lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.